pinabalak kasi tayo mga kamusta. Sana kundi i-bless tayo ni God. Punta tayo sa bago nating proyekto. So, bibigyan ko kayo ng tip dito kamusta kung paano nga ba tayo mas makakatipid pagdating doon sa painting works kapag ang gamit mo ay mga board. So, meron kasi tayong paraan na mas mapapadali at at the same time mas tipid. Ang gamit namin dito, ito yung isa sa mga board na napakatakaw sa masilya. Alam niyo kung bakit? Ano yung pagpipintura na makakatipid ka pagdating pa lang ho sa installation ng board. Minaarap. So, magpapadeploy tayo ng mga tropa. May pupunta ng Aritaw para sa tiles installation. Ayan si Kuya Richard at si Kuya Jun. So, may mga isasabay sila na para sa may water line tsaka electrical, para maayos muna bago sila maglatag na para dun sa tiles installation. Although ito hindi pa nasali dun sa may quotation natin kasi iba yung electrical, iba rin yung plumbing works. Ito mga to papunta ng Benguet project. Tignan nyo naman si Queen. Alam yan ang karamihan lalo na sa mga electrician natin. Ang polybox number 1 na magandang uri ng mga boxes. So ito mga to, stock kasi natin to mga to. May mga pinabalak kasi tayo mga kamusta. Sana kundi i-bless tayo ni God para sa mga hangarin natin, pangarap namin mag-asawa. Kasi nandito na tayo sa construction firm. So sasabayan na rin natin to ng supplies siguro. Yun yung isa sa mga pinapanalangin ko. So tara, samahan nyo muna ako ngayon at pupunta tayo sa ating proyekto. Ito na yung mga flexible house natin. Pupunta naman ng Villa Verde. Sa Uncle Jody pupunta ng Damot mamaya. Ito yung binili natin kahapon. Table saw, pero box na lang umuwi dito. Kasi yung unit na sa project na. Kasi Verde. Operahan pa lang. Ayan o. Ayos na. Nakompleto na tayo. Oo, sir. Babalik na lang, no? So, another overhaul na naman to. So, tara, pupunta tayo ng Villa Verde project. So, ito kasi pang namin sa ibon at pinapasok ng ibon yung ceiling, no? Punta tayo sa bago nating proyekto. Actually, nakapag-start na kami doon. Hindi pa ako nakapunta. Sa ngayon pa lang tayo pupunta. Bababa lang natin itong mga gamit. Bago nating ladder. May mga ladder na tayo na ganito pero nasa ibang projects. Kailangan ng mga electrician natin pang 3 araw. Actually hindi pa ako nagpunta dito mula nung nag-start. So magdadala tayo ng mga tungtungan kasi kulang, medyo mataas, high ceiling kasi. Tapos dala tayo ng yan, yung bagong ladder natin. So set. Ito 350 pesos ang per yard na ito. 1/2 na screen para dun sa kisame. Kasi pinapasukan ng ibon kasi wala pang ceiling dito. Ayun yung isa. Para sa electrical, mga additional works. Kasi ang coat natin dito ay yung para sa ceiling, ang mga materials nila. Yung gamit namin dito, cement board. So yan yung gustong ipalagay ni Madam. Ayan, simbolo natin para magamit ka agad ni Joshua. So bibigyan ko kayo ng tip dito kamusta kung paano nga ba tayo mas makakatipid pagdating doon sa painting works kapag ang gamit mo ay mga board. Siyempre pagka ibang materials kasi like PVC hindi mo na kailangan pinturahan. Pero kung gusto mo kasi may masusunod kang kulay. Ngayon kung gusto mo ng board mga kamusta, ito naman po yung pwede kong ibigay na tip sa inyo pagdating doon sa pagpipintura. So, meron kasi tayong paraan na mas mapapadali at at the same time mas tipid.
sa paraan na kung saan sa pag-i-install pa lang ng board mga kamasta ay makikita mo na yung bentahin niya pagdating dun sa time na magpipintura ka. So paraan lang namin to na po pwede nyo rin i-adapt, pero kung may mga paraan kayo ay thumbs up ako dyan. Kanya-kanya tayong paraan. Hindi natin pwedeng kontrahin kasi sabi ko nga kanya-kanya ko tayo ng diskarte. Sa ngayon nandito kasi ako sa Villaverde project namin. Ang gamit namin dito cement board. Yan, ito yung cement board 4.5mm. Undersize kasi ng pag tinatawag kasi 1/4 ay bali ang sukat nun ay 6mm. Pag dito kasi sa amin sa probinsya, pag sinabi mong 1/4 ang bibigay sa'yo 4.5mm. So yun yung tamang sukat niyan. So usually kasi doon nagkakamali, tatanungin mo kung may 1/4 ba kayo, ang bibigay nila 4.5mm. So minsan na undersize. So ngayon mga kamusta, yun yung gamit namin na kung saan ito matakaw sa masilya. Pagdating sa cement board, ito yung isa sa mga board na napakatakaw sa masilya. Alam niyo kung bakit? Sa dugtungan, iba yung masilya. Pagdating dun sa may kabuuan niya, ang ginagawa namin dito, binabatakan namin ng buo yan. Lahat po ito, kasi magastong po yan. Hindi siya totally pinong-pino kung i-compare mo sa gypsum board, ganun. Ang isa pa dito, wala siyang groove. Compare mo sa ibang board naman. Kasi pagkadugtungan kasi mga kamasta, isa sa mga problema natin. Ang cement board mga kamasta ay ito po isa sa mga matakaw sa dugtungan. Isa pa, pag hindi sigurado yung framing kasi na ito mga kamasta ay po pwedeng prone sa bitak. Pero accept na din. Kasi ang mga cement board mga kamasta, matigas kasi siya. Ngayon, kapag ka may reaction o kaya naman mainit o kaya malamig, meron siyang reaction na nangyayari. So, expect nyo po yan. Hindi ko po sinasabi na huwag kayong gumamit na ito. Depende pa rin sa gusto nyong ipalagay. No? So, ang bentahe kasi nito, water resistant, fire resistant, tapos sabihin na natin pang matagalan din. Yun ang bentahe niyan. Pero pagdating sa maintenance, mga kalasta, pagdating dun sa pag-aayos, parehas lang din po yan sa kahit anong board ang gagamitin mo. So, parehas na parehas po yan. Konsepto lang naman ng board yung pinag-uusapan natin dito na kung ano yung bentahe niya. So, maraming bentahe pagdating sa cement board. So sa ngayon mga kamusta, yung nabanggit ko kanina, paano yung pagpipintura na makakatipid ka pagdating pa lang ho sa installation ng board. Pansin niyo po ba ito? Hindi po saktong 8 feet doon, hindi saktong 8 feet dito. Ang 8 feet na perfect o kaya naman sabihin na natin na kabuuan ito. So, ibig sabihin, may siruho na kami kaagad doon, nag-cutting na kami kaagad doon, nag-cutting na rin ho kami kaagad doon. Ang isang sinunod namin ay itong gitna. So, bakit namin ginawa yon? Bakit na lang hindi kami naglagay ng dalawang buo, tapos siruho sana doon, tapos siruho doon? Alam niyo po ba na malaking bentahe po yun pagdating doon sa may pagpipintura natin? Kasi kung isipin natin, kung ito yung sukat nito ay lagpas sa 16 feet, nasa 20 feet sabihin na natin. So may dalawang board na buo, tapos siruho dito na sabihin na natin may mga kailangan ilalagay na siruho dun sa bawat gilid kasi yung wall natin hindi yan perfect na makikita mo na pantay po yan. Kaya kailangan mo magsiruho. So sa ngayon, pagdating sa pintura kasi, pag ganito yung paraan mo, sa unang board pa lang ay nagsisiruho ka na o kaya kinakat mo na kaagad. Makakatipid ka sa pintura, alam niyo kung bakit. Isa, dalawa. Dalawa lang yung dugtungan na mamasilyahin mo. Kasi sabi ko nga, cement board, hindi lamang po isang masilya ang kailangan mo dyan. Dalawang uri na masilya ang kailangan mo dyan. Share ko yan mamaya. Sa ngayon, eto kasi, kailangan mo masilyahin yan. Kailangan mo masilyahin yan. Ngayon, dalawa na lang yung tatrabahuin mo. Kung yung sinasabi ko kanina na dalawang board sana ay magiging isa, dalawa, tatlo, apat na dugtungan. So yun yung sinasabi ko na pagdating sa board pa lang, dapat alam mo na kung saan ka makakatipid ng oras, makakatipid ng materyales, kung mapapabilis ka. So yun yung bentahe ng kumbaga pagdidiskarte pa lang sa board mga kamasta, no? So yun yung mga paraan ko, yun yung mga ginagawa ko pagdating sa ating board mga kamasta, no? Itong mga installer natin talagang pinapaintindihan natin na kung saan tayo makakatipid. Hindi man po kami yung magpipintura nito, yung susunod na magpipintura mas mabilis na ho siya, hindi na siya mahihirapan. Dito ganun din yung paraan namin, susunod-sunod na lang ho siya.
And then, syempre, dito talaga magkakaroon ka ng siruho dyan. Tapos magkakaroon ka ng siruho doon. So, pwede rin naman na binuuna natin dyan, binuo mo doon. Pero ang inisip kasi namin dito ay yung habang hindi pa siya napipinturahan, ay maganda ho siya tingnan. Pero kung pipinturahan sana kaagad to, yun yung paraan namin. So mayroon kami mga option na sinusunod mga kabasta. Ito hindi pa kasi kasama sa kontrata natin na pipinturahan siya. So ang ginawa muna namin dito ay maganda siya tingnan na kahit na wala pang pintura. At the same time, kapag pipinturahan mo nanton, nandun yung bentahe. So yun yung isang rason ko. Kaya nga sabi ko, kami man po yung magpipintura o hindi, ay malaking bagay po mga kamasta. Mas makakatipid yung may-ari. At the same time, hindi na rin mahihirapan yung trabahador. Kaya nga lahat ng mga installer natin, mapa-gypsum board man yan o kaya cement board, plywood man po yan, yan po yung paraan namin. Para mas makatipid ka, mas mapabilis yung trabaho. Kasi alam nyo po ba, yung mga masilya kasi na ginagamit namin dito ay yung sinasabi ko, dalawang uri para sa dugtungan niya na nilalagay natin. Ang presyo ng para sa dugtungan natin, 780 up to 820. Yun po yung A&B epoxy. Yun po yung ginagamit namin sa mga dugtungan. And then, eto naman, pag kinagamitan namin yan, it's either ready mix na masilya o kaya naman skin coat. Depende po yan kung ano yung nararapat na gagamitin natin yan. Pero usually, masonry putty ang ginagamit natin yan. So yun po yung dalawang uri ng masilya na ginagamit natin. So isa pa, ilalagyan natin ng gasa tape. Eh kung kakaunti yung lalagyan mo ng gasa tape, makakales ka. Kung kakaunti mo lalagyan mo ng A&B epoxy, makakales ka. Kung sa pagdating ng pagbabatak naman o kabuuan ng masilya, yun po talaga, nakafix na po talaga yun. Kasi kukumpare mo, yung 1 litro pa lang ho ng A&B epoxy nagkakahalaga ng 780 up to 820. Eh kung nakailang litro ka, yun na yung presyo niya, napakamahal na. Yun ang isipin natin, mas makakales tayo. Pagdating sa layout pa lang mga kamasta o kaya latag pa lang, tama yung pamamaraan. Okay? Hopefully nakapulot kayo ng konting. Ayan. So yan ang kagandahan ng folded, no? Pero dapat maganda yung brand na bibili ninyo. Kasi kung hindi maganda, yung magtatrabaho, bali-bali ang buto. Electrician na rin yan. Electrician. So pwede natin straight yan. Yun. Ang kailangan pagka ganito mga kamasta ay 3-point contact na tinatawag. So yan yung mga pinag-aralan din natin. Pang tilapia. Tingnan nyo kung gaano katibay oh. Ayan, pinofold namin para hindi mahirapan yung tropa maglagay. Bagong tropa. So for now, ayan, yung screen na dinala natin, usahan makapal. Nagkakalaga ng 350 pesos. Yan yung panangga natin doon para hindi makapasok yung mga ibon. Yan, kasi wala pang kisame dyan. So yan muna yung pansamantala na solusyon natin. Okay, so ayan, at abangan nyo pa yung mga ibang gagawin natin dito. Sabi nga ni ate kung ano yung mga pwede pang gawin. So shoutout kay ate IB, maraming salamat. Pero matagal na to, yun nga lang, pinantay lang natin yung schedule natin. Gawa nga nung may mga proyekto naman tayo. Okay, so kita-kita tayo sa susunod na vlog. Hopefully may napulot tayong konting tip sa ating proyekto na to. Let's go, uwi na tayo.